Ayan, purihin ng Panginoon na magpapatuloy bagong journey na naman sa atin lahat. Nagsisimula tayo sa bagong course natin. But before we start, niling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa journey namin, Lord, dito sa online class. Sa pamamagitan ng platform na ito, Lord, ay napag-aaralan namin ang inyong mga salita. Kapag kami, Lord, para sa better ministry. At maraming salamat, Lord, at mas nakikilala ka namin ng mas malaliman dito. We thank you, Holy Spirit, for always guiding us in the all truth. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga wala pa, Lord. I pray, Lord, na ikaw, Lord, ang magturo sa amin, whether dito sa live or sa YouTube. We dedicate to you, Lord, itong panibagong subject na naman, Lord. We have the intention to understanding what is evangelism and that we need people to do it better, Lord. Maraming salamat. Ikaw ang gumabay sa amin. Kung hindi rin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. Share ko lang yung notes and mag-introduction tayo. Bagong kwan tayo, pinagdidiscusan namin ni Pastor Dennis ito. Pinagdidiscusan namin kung paano yung approach dito. And itong good evening, Pastor Emelda. Ang title ng course natin, i-send ko later itong syllabus. Good evening, Pastor. Ang title nito ay Proclaiming Community, Recovering the Heart and Practice of Biblical Evangelism. Sa Bible School kasi, yung original na itinuturo namin dito sa Bible School is personal evangelism. So methodologies talaga. So thinking of the basics. But sabi ko, pinag-aaralan ko ito and most of you are church workers, pastors. So we will look at it in a different perspective na continuity pa rin ng mga naunang pinag-aralan natin. So, ayan, kaya dito, nilagay ko dito ang target audience are pastors, elders, deacons, small group leaders, and key church volunteers. So dinisign ulit natin ito for 10 sessions. And, course description. So, we will not do the typical na subject dito sa Bible School. So we will move beyond titingnan hindi methodologies ang pag-aaralan natin dito. So parang more on brainstorming, and we will try to uncover the biblical concept, the biblical background. So intindihin natin yung vision ng proclamation or yung the relay of the good news. So, i-explore natin ulit yung scarlet thread na tinutukoy ko sa following the story of Jesus sa Gospel from Genesis to Revelation. Susundan ulit natin yung mindset na yon sa pag-aaral ng umpisahan na kasi natin doon. And tingnan natin yung two perspective. Na umpisahan ko itong i-explain yung concept sa inyo dyan noong nag-missions convention tayo dyan sa Hong Kong. Yung centripetal and centrifugal, we will dig in deeper dito. In this evangelism. Kasi hapyaw lang noon missions noon, but ang application ngayon sa evangelism. So we will aim to ignite the passion for creative and effective sharing of the good news dito sa modern context. Magkakaibang context kasi. Actually, iba ang evangelism mo sa family mo, iba yung evangelism mo sa barkada mo. Nag-iiba yan sa bawat context. Yung minsan kasi, ginagawa ng karamihan na one size fits all. Pag minemorize mo yung Roman Road to Salvation, pag may in-interject siyang question or situation na wala sa script, nalito ka na. parang ganon. So, titingnan natin dito. Ang pinaka-goal natin is to discover more who the Lord Jesus Christ and that love with Him. Yun yung guide natin, yun yung pagmumulan ng proclamation natin. May pinsan ako noon na nakakilala ng Ifugao Ifugao Beauty. Pangasawa niya. Mapapansin mo yung mga in love na tao. Kahit hindi mo tinatanong, kwento nila.
Doon mo mahalata yung kwan eh. Hindi mo naman tinatanong pero kwento niya. So parang ganon. And on that perspective, parang ganon sana ang evangelism. You are so in love with the Lord. You are so immersed in His goodness. And it just naturally comes out sa atin. Parang ganon eh. Yung mga sinasabi natin eh natural lang na lumalabas sa ating mga bibig yung mga patotoo tungkol sa Kanya. So, ayan. So, pag-aaralan natin yung mga yan. So, ito may mga ilang core objectives natin. By the end of this course sana, after 10 sessions, magkakaroon tayo ng magandang understanding sa theology of evangelism na consistent sa perspective ng from Old Testament to New Testament. Madi-differentiate nawa natin kung ano yung centripetal or the center focused, yung come and see, yung ini-invite mo yung mga tao to come and see. So parang gano'n, in-invite mo sa church ninyo, gano'n. And the approach of go and tell evangelism. So yan yung dalawang pag-i-immersan natin, and we will have more meditations on this. So ano pa? By the end of the course, makaka-construct nawa tayo ng compelling and concise personal testimony. Dapat makwento mo yung paano ka naligtas? How did you come up na you received the Lord Jesus Christ? You should have a story. You should know that story. And mabuo mo yun. Magsulat tayo niyan. And integrated yun. Kasi the best evangelism message is your story. So, walang makaka-debate dyan. Kasi it's your story. So, ayan. The most expert is you. And ano pa? Ma-analyze natin yung mga local communities natin or magkaroon tayo ng deeper understanding sa kultura ng ating church. May iba't ibang kultura ang ating church. And ma-identify natin sana ang mga evangelistic opportunities and the barriers, yung mga barriers kung bakit hindi nagkakaroon ng evangelism. And ano pa, makaka-design tayo ng practical, personal, and church-wide proclamation plan. Yung church sana, magkakaroon siya ng strategy. So ito yung kagandahan dito, marami kayong taga-Hong Kong, you work together. Hindi ko alam kung you work as a team na buo na or hahatiin natin sa dalawa. And ayan, gagawa ng plan. How would we later, yung strategy natin sa centripetal and centrifugal evangelism. So tingnan natin yan. So, ayan. And then, ma-model natin yung passion for evangelism na nagmumula doon sa yung na-renew na pagka-bighani natin sa Panginoong Jesus. Okay? So, magsisend ako ng mga PDF. Itong Master Plan for Evangelism by Robert E. Coleman, nahanap ko na yung PDF ko nito. Isisend ko later sa inyo. And hahanapin ko pa tong dalawang material na ito. Makapal-kapal tong mga to. But I hope makahanap ako ng PDF. So, ayan. Of course, gaya ng dati, we will use the Google Meet. So, may mga requirements akong nilagay dito. I just copied yung system namin dito sa Bible School. Of course, active participation. Sa atin naman, flexible naman. Pag hindi ka naka-join sa live, you can just humabol ka na lang sa YouTube. And hindi ko naman na-check yan. But anyway, aanhin ko yung grade mo. Ang goal natin dito is that we learn. so ayun, yun yung goal natin. Yun yung goal natin. So, pag hindi nyo atinan yung live, habol na lang sa YouTube. And sa course natin ito, may mga fieldworks tayo. Kasi pag evangelism kasi, may mga actual, hindi lang theoretical ito. So, gagawa tayo ng mga simple task, mga ganon, before sessions, mga ganon. Titingin tayo ng mga application ng pinag-aaralan natin. Titingnan natin kung may apply natin ito, online forum engagement. Kasi yung mga na-joinan ko na forum noon, may ginagawa silang
magpapabreak sila ng 5 minutes and then magdi-discuss yung kung ewan ko kung magagawa natin ito. Medyo may kahirapan yung setup ata natin kasi nasa gabi tayo. And of course, proclamation plan. Ito yung group effort later. So magkakaroon tayo ng plan para sa church natin, strategy on how we do evangelism. I believe na you have evangelism department diyan sa CWC Hong Kong. And ayan, you craft your own. So ayan. And ito yung breakdown ko ng 10 sessions. This is how I break down it. Itong pag-aaralan natin ngayon, titingnan natin yung the unchanging gospel. I-redefine natin ang evangelism. And then next session, i-explore natin ang Old Testament. How did they proclaim the good news? How did they communicate? Pag-aaralan natin yung yan. Magsisimula na tayo ng centrifugal and centripetal concept in the Old Testament. And then, sa third session natin, titingnan naman natin in the New Testament. Yung fulfillment, empowerment, and methods na ginamit nila. Book of Acts ang pag-aaralan natin dito. And I think magdidig in deeper dito yung darating na seminar sa January, dadalhin ng mga kapatid nating puti. So dito sila magdidig in. And then ito, beautiful dance. Kasi usually, pinag-aaway ng mga theologian or mga ministry expert, doctoral ministry, ang centripetal at centrifugal. Parang pinag-aaway nila ang methods na ito. But what we do is we combine them. Why choose if you can have them both? So parang gano'n. And ayan, tingnan natin yung the art of drawing, yung centripetal, yung paano tayo maghikayat ng mga tao sa ating simbahan. And pag makahikayat tayo, paano natin sila i-approach? Paano pag-asikaso natin sa kanila? So, yan. And then 6, the heart of the messenger. So, titingnan natin dito, about personal. Dito papasok yung papagawa nating mga personal testimonies ninyo. Magkahanda tayo ng mga ganyan. Personal testimonies ninyo. Paano kayo naligtas? Why did you embrace the Lord Jesus Christ? So, mga ganun. And then 7, the hands of the church. So, titingnan natin ito, yung corporate service. Paano yung setup ninyo ng service? Apologetics. How do you proclaim the gospel or the teachings of the Bible? So, and planting. How do you expand? So, and then number 8, 8th session, evolving for effectiveness. So from creativity and contextualization. So ang evangelism natin hindi tayo mag-aaral dito ng mga methodologies, but we observe context and then from those contexts we create new methodologies. Okay? And then number 9, the fuel for the fire. Pag-aaralan natin ito yung passion, joy, overcoming fear. I-observe natin bakit natatakot tayo mag-share ng kwan. And yun. And then the last, magtutuon tayo dito sa last, yung the first love and final word. Babalikan natin si Jesus Christ, the beauty of Jesus in the proclamation plan. Okay? So yun lang naman yung pinoproclaim natin na kwan. So yan yung pinakaiba-browse natin na perspective. So yan yung pag-aaralan natin. But now, we will go to session 1. Session 1, ko lang yung PowerPoint and we will start. Paki-on nga, Pastor Dennis. Yung fun. Okay, session 1. The proclaiming community. The proclaiming community. Yung pag-aaralan natin ngayon. Buksan ko lang yung notes. Okay. Proclaiming community. The unchanging gospel in an evolving world. Now, dito, pag iniisip natin, so,
minsan pag naisip mo ang evangelism, ano kaya pumapasok sa mga isip natin? Nakaka-pressure ba ang evangelism? Lalo na pag nagpe-preach yung pastor regarding evangelism. Parang tumitiklop tayong lahat. I think I know the feeling. So, pag yung word na evangelism, marami sa atin ang nagkakaroon ng mixed emotion. Marami sa atin ang nagigilty, diba? maging honest tayo sa ating nararamdaman. Pag evangelism ang pinag-uusapan na, siyempre, ang busy natin sa buhay natin, ayan, tapos nadadagdag na naman ito, lalabas kayo, parang ganon, kakain ng oras ang evangelism. Yan yung common na pumapasok sa isipan natin kasi we think of the traditional evangelism concept. So, pumapasok talaga sa pag nagpe-preach yung pastor, dinidikdik niya, gusto niyang dumami kayo sa church, parang ganon. Talagang nabibuild sa atin yung nagkakaroon tayo ng guilt na hindi ko nagagawa ito. Sinasabi ng Panginoon, go into all the world and make disciple, and tumitiklop tayo dyan. So, nakakadagdag ng anxiety natin. Minsan, ayan, nagiging awkward yung pakiramdam. So, lumalabas na para tayong mga salesman. So, parang ganon. But, maybe na-misunderstand lang natin yung the way siguro na present nila ang evangelism noon, ang pumapasok sa isip natin ay yung mga methodologies. Maybe na-misunderstood natin. Maybe na-misunderstood natin what is evangelism. Kaya nagkakaroon tayo ng pakiramdam na natatakot sa evangelism, tumitiklop tayo, gano'n. So, tingnan natin ito. Maybe mali yung pagkaunawa natin, kaya gano'n yung mga pakiramdam natin. And sometimes kailangan natin ng mga shifting. So mag-shift tayo dito. Yung una kasi, mostly gagawa sila ng mga evangelism program. Yung old paradigms dati, gagawa sila ng event-based, mag-crusade. Ayan, mag-organize ng crusade, very yan. Kasi mamamasyal kayo house to house, mag-a-announce kayo, may crusade tayo sa plaza ngayon, mayong gabi, nagdi-distribute na kayo ng mga tracts sa kanila. And then, ayun, lalo na pag Bible school, kasi nasubukan kong sumasama noon dito sa practicum ng mga Bible school student dito. Pag bakasyon sumasama ako. Siyempre, naka-uniform yung mga Bible school student dito. Naranasan ko yung parating pa lang kayo sa bahay, pag napansin nilang parating kayo, patungo kayo doon, biglang nagsasara ang mga pintuan. Parang tumatakas sila. Bakit kaya gano'n? Parang napapahiya ka na yung pakiramdam ba na feeling of rejection. So, ayun. Tapos didikdikin ka pa ng pastor mo. So, parang pag evangelism, ang pumapasok sa isip natin yung mga professional ang gagawa niyan. Sina pastor kasi sila yung equipped. Anong alam ko sa Bible? Anong alam ko sa verses? Parang gano'n. Yun yung anong alam ko pag nakipagdebate sila, kasi argument focus yung ibang evangelism, parang instead na you introduce Christ to them, you prove that their understanding to Christ mali. Parang ganun religion yung dinideliver natin. So hanggang sa kailangan na ma-close mo yung deal, para kang nagbebenta ng product sa kanila. And you need to end with the salvation prayer. Closing the deal yun And then, may number ka na, may naligtas ngayon. Parang ganon. Now, mag-explore tayo ng mga new paradigms
na I think nakikita ko ito na trends ngayon na ginagawa ng marami. Itong lifestyle-based. Ano itong mga lifestyle-based? Itong joy-driven, sabi nila, communal story focus about sowing seeds. So parang titingnan natin itong new paradigm. So parang sa isang pamilya sana, si Pastor Jomar Tayaban, yung chairman namin ng Waywabo, chairman natin ng Waywabo, kapapanganak lang ng asawa niya. So parang sa isang pamilya, pag may bagong bata, may bagong baby, hindi, anong gagawin? Kailangan mo bang magpakita ng mga litrato, show pictures? Kailangan mo bang i-train yung mga tao sa bahay na i-seminar mo kung paano gagawin natin? May bagong bata, parang ganon. So hindi. normal lang yung pagtanggap natin sa bata, na yung joy natin sa bata, it just comes out. So ayan. So yung proclamation na yan, nakikita ko sa Facebook kanina, bati dito, bati doon. So yun yung pinanggagalingan ng the heart of biblical evangelism. So i-bridge natin itong dalawang ito. Tingnan natin itong dalawang ito. And paano natin uunawain ito? So I think we need to go back to the very beginning. Kailangan nating maunawaan yung good news. And this is the good thing kasi kakatapos natin ng Life and Ministry of Christ, we have a nagdig tayo sa pinaka-story ni Jesus Christ. So hindi tayo masyadong magdidiin doon, hindi tayo papatay ng oras. But kailangan nating makita itong good news sa bigger picture nito, and yung hindi pa natin nare-realize ata na concept ng kagandahan ng magandang balita na ito. So yun yung i-rediscover lang natin yung gospel. Kaya yung sabi ko nga, pag nagkaroon tayo ng deeper concept sa gospel, I think natural na it flows yung evangelism natin. Hindi siya magiging guilt-driven. Okay? Saan tayo? Now, itong evangelism, ito yung heart, ito yung concept niya, overflowing joy. Parang tuwang-tuwa ka sa natanggap mong balita, tuwang-tuwa ka sa something na na-receive mo, and bubble up lang yung evangelism. Nakwekwento mo yung kabutihan. So parang ganun, you cannot, yung kanta nga natin na, so blessed I can't contain it, so much I have to give it away. Yeah, your love has taught me to live for, na ba yan? You are more than enough for me. So blessed I can't contain it. Yun yung concept nito. The heart of evangelism, the overflowing joy. So nilagay ko rito, evangelism is the natural overflow of a heart captivated by Jesus. So ayan. So ganun yung concept ng evangelism. Kaya sa church, kung siguro napapansin ni Pastora Imelda dito, I'm more on the proclamation of the gospel. How can I present Jesus sa kanila na they will be immersed with Jesus? I'm baptizing them into Jesus Binubuklat ko New Testament to Old Testament na presenting the Lord Jesus Christ, the goodness of what He did for us, yung ganun. And then hanggang sa yung family yung parang ikakainggit rin nila yon sa pamilya nila na hindi pa kasama sa family of God. So parang ganun sana. So yung overflowing. So ayan. Meron bang kailan yung huling pagkakataon na nakaranas kayo ng isang bagay na tuwang-tuwa ka? You were so excited about itong isang bagay na ito. And gustong-gusto mong ikwento. Ikwento sa iba. So, hindi mo mapigilan na ikwento. So I don't know kung ewan ko sa church kung meron pang mga ganyan. But napansin ko sa church ngayon, ang hirap magtawag ng mag-testimony.
Samantalang noong unang panahon, yung pansin ko anong bata ako, very excited silang mag-testimony, and then bawat mag-testimony kakanta pa. Parang parang ganun yung tuwang-tuwa sila sa that what they receive na gospel. Napaka-simplistic naman ng mga understanding nila tungkol sa Panginoon, but there is something with that na samantalang ngayon napakalalim ng mga theologies natin, hindi ko maintindihan kung anong problema kaya sa mundo ngayon, no? So, parang napakahirap na kuwan. Napakahirap pasayahin ang tao ngayon. Parang gano'n. Napansin niyo ba 'yon? So, when was the last time? So, ayan, I think every one of you experienced how to fall in love. And those were the time na hindi ka nakakatulog, kahit nagpupuyat ka, wala lang. Very proud kang i-post sa Facebook page mo. Ngayon, nagko-complain na hindi mo na minamay day. Ganun ba? So, but go back when you first experience that first love. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ sa Revelation. Go back to your first love. So, parang naging normal sa atin. Naging normal sa atin ang mga bagay-bagay. And maybe, generally, the church, sasabihan ng Panginoon na, okay kayo, pero wala na kayo sa first love. Isipin mo kung saan ka lumagapak. Balik ka doon. Parang ganun siguro yung sasabihin ng Panginoon sa atin ngayon. We need to magnilay-nilay tayo. Pag-isipan natin yan. Okay. Sige. It's already ang oras na. It's already 9:45. So I'm planning na itong mga sessions natin, we try to shorten it. Kasi mas maraming mga pagme-meditate nyo sa mga natin dito. Maraming mga dadalhin natin sa reflections ninyo, dadalhin natin sa mga write-ups ninyo. And yun yung goal ko dito. So hindi ako masyadong dumadakdak dito. May mga reading, may bibigay akong mga readings sa inyo. So, ayan. Now, punta tayo sa gospel. Now, para maunawaan natin yung sinasabi kong itong joy na ito, kailangan nating makita yung gospel sa kabuuan nito. Yung entire scope ng gospel. Hindi lang yung verse formula. Kasi meron yung sinasabi nilang pinapractice natin noon, Pastor Dennis, na one verse evangelism. Magme-memorize ka lang ng verse and then from that you expound it and then that is your way on sharing the gospel. So parang ganon. Pero ang gagawin natin understanding the story. Understanding the story of the entire Bible. And it's not new sa inyo. Kasi we studied Old Testament survey and New Testament survey, and we studied Genesis to Revelation on the life and ministry of Christ. So you are expert on that na. So, pero tingnan natin ito. Kasi minsan, we often reduce ba yung gospel formula sa, paano ba? You are a sinner. Jesus died for you. Sundin mo tong panalangin na ito, makakapasok ka na sa langit. Napakasimple naman. So tingin mo, parang benta mo tong ballpen na to sa akin, parang ganoon So parang napaka-simplistic. Napaka-simplistic yung one natin. Sinner ka and you're going to hell, and then pag hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, wala nang pag-asa. So if you want, you accept the Lord Jesus Christ and I will lead you in prayer. Ganun yung ginagawa noon. And it worked. It worked. Hindi ko naman minamalit ito. It worked. Very effective noon. Pero napapansin ko, subukan mo ngayon. Subukan mo ngayon kahit bata. Kahit yung bata, babatuin ka ng question yan.
Kasi ang generation ngayon, parang naging kwan sila. Skepticals. Parang ganun yung napansin ko sa generation ngayon. So, totoo yun. Simplistic na delivery. Nag-work siya noon. Pero may kunting kahirapan or napakahirap na ngayon. Parang ang hirap sayawan ang mga tao ngayon. So, yan. So, titingnan natin yung kwento. Kasi yung kwentong sinishare natin, Bethlehem agad yung umpisa eh. Dun sa manger ulit yung kwento natin. Kaya nga, yung present ko sa inyo na story of Jesus Christ is from the very beginning. Even before, let there be light. So, ayan. So, ayan, itong unchanging, one story, unchanging gospel, one story from Genesis to Revelation. Ito yung nilagay ko rito. Na sa pinakasimula, alam mo, kabisado niyo na ito. Paulit-ulit ako. Ito yung methodology ko ng yung mindset ko ng pagtuturo. I always Genesis to Revelation. So you are not new to this because we've been together for several. Yung chat group natin 2024 yun. So we've been together for a year. So discussing this. So yung una, yung proto-evangelion na tinatawag natin nung last time, naipahiwatig na dun sa Genesis 3:15. So, right after the fall, may Diyos na in spite of kasablayan natin, does not abandon us. So, nangako siya. He promised. He declared war sa serpent. Na sinabi niya, the seed of the woman will one day crush the serpent's head. So parang ito na. Ang sinasabi ng Diyos na ito, I will send you a rescuer. Magpapadala ako ng magre-rescue sa inyo. So hindi kayo mapapabayaan. Someone will come and rescue you. Yan na yung daloy ng kwento. And sa Bible, that's the Old Testament. Parang the Bible is 2 volumes. Volume 1, tinatawag nating AKA Old Testament. Because the proto-evangelion. Ang nilalaman nun, the promise. It talks about the promise. So yung promise na magpapadala ako ng tagapagligtas. Magpapadala ako ng rescuer. Okay? Someone who will rescue you from this curse. So, ayan. So, yun yung volume 1. So, hanggang doon kay Abraham. So, nung pinuntahan na niya si Abraham, the whole earth will be blessed through you. So, Genesis 12, verse 3. Kaya magpe-question ka pag binabasa mo, paano to? Susundan mo yung kwento, tutuloy-tuloy mo si Abraham, nagkaroon ng anak. Paano mabibless ang kwan dito? Tumatakbo lang naman sa pamilya nila. So, ayan, makikita mo. And then, hanggang kay kwan naman, pagpasok naman doon kay Isaiah, so this is a picture of Isaiah. He has a vision na he is writing about someone will come. This is the one promised in the garden. He will be the one who will crush the head of the serpent. So, he was pierced for our transgressions, sabi ni Isaiah. So, yun yung volume 1. So, basically, the Old Testament is the story of God preparing the world for the rescuer. Kasi hinahanda niya yung mundo para sa rescuer. Okay? So, nagbi-build up yung Old Testament dito sa kwentong ito. So, kwento ng mga tao, kwento ng mga batas, kwento ng mga prophecies na lahat tumuturo doon sa paparating na rescuer. Okay? So, anticipation ang meron sa kanila. And, ang proclamation nila, itong proclamation nila, may parating. There was a promise, may parating. And yun yung sinasabi nila. Sinishare nila sa mga anak nila, sinishare nila sa pamilya nila, sinishare nila yung mga pare pag nagkakatay ng kuhan. Ito, sinisimbolo niya yun. Siya ay darating. Ito yung mga detalye. That's what we did sa life and ministry of Christ. Okay? So basically, their preaching is proclamation of the one coming. Okay?
So, yan lang yung kwan. The Old Testament, hindi siya separate book. Actually, the Old Testament is the volume 1 of the great rescue story. Okay? Merong rescue story and yung volume 1, the Old Testament na tinatawag natin, that is the promise. Yan yung volume 1, the volume 1 of the great story. So, evangelism in the Old Testament, pag-proclaim na the rescuer is coming. Okay? Basta tayo, mabilis na tayo, malapit na tayong matapos. Itong kagandahan kapag ang mga tinuturuan mo, marami ng background. We can move forward. Kaya natagalan tayo sa Old Testament and New Testament survey because we are digging foundation. So, mapapansin mo, pag magpapatayo ng bahay, ang tagal doon sa pundasyon. Ang poste. Pag hollow block na yan, ang bilis yan. Ilang araw lang, babagal na naman sa finishing. So, parang ganon. Now, the volume 2, let's use the volume 2, yung New Testament. Ang pinoproclaim naman natin dito sa New Testament, ang pinoproclaim nila noon sa Old Testament, may parating, may pangako at paparating na siya. So, ayan. Sa atin naman, dumating na siya. Yun yung good news naman na pinoproclaim natin. Na-fulfill yung sinasabi nila sa volume 1. So, yun. Si Jesus Christ, doon sa Luke 4:18, kinote niya yung sinulat ni Isaiah. The Spirit of the Lord is on me, sabi ni Jesus, to proclaim good news. So sinabi ni Jesus Christ, this scripture was fulfilled in your midst today. Sabi niya. So yan. So si Paul, ang ginagawa ni Paul, he is summarizing that. Ang sinasabi lang ni Paul, sa lahat ng sinulat niya, namatay si Jesus Christ para sa atin. Nailibing siya. All Saints Day ngayon. Nailibing siya. But he was raised up on the third day. Yan yung sinasabi niya na itong mga detalyeng ito, nakasabi doon. Ito yung promise. Kasi hindi pwedeng disgrasya tong mga to. Lahat ito nakaprophesy doon. And this is the fulfillment. So basically, the New Testament bursts into the scene with the declaration, nandito na ang rescuer. Yun yung sinasabi natin. Nung una, paparating yung rescuer. May paparating na rescuer. Ngayon, nandito na yung rescuer. Yun yung sinasabi ni Paul dito, and that is also our message. Ayan, yan rin yung sinasabi natin. Okay? Yung pangako in the Old Testament, naging tao. Kaya sabi niya, the word became flesh and dwelt among us. Yung hope nila doon, naging historical reality. Yung message na paparating na siya, nag-shift siya sa muli siyang nabuhay. So, diniscuss natin yan sa Life and Ministry of Christ. What does it mean yung pag-resurrect niya? So, ayan. This is the core of the apostolic preaching sa Book of Acts. Ito yung nilalaman niya. Yung sinasabi nila, pinoproclaim nila sa Book of Acts. So, that is the gospel. So, mag-meditate tayo. I don't know kung napanood nyo na yung series ng The Chosen. You download the app and read the series of that. Parang ginawa nilang series na kung yun eh. Yung mga apostle, there is a reason bakit nila they embrace Jesus Christ. Just like us, there must be a reason bakit in-embrace natin si Jesus Christ. For example, Peter. Sa portrayal doon sa The Chosen, Peter ay lubog sa utang. Lubog siya sa utang. Dami niyang babayaran, mga taxes. Ang problema, gumagana yung pagbabayad niya ng taxes, ang hina ng huli ng isda. So, yun yung problema niya na nagkakapatong-patong, nagkakainte-interes. And nung nakilala niya si Jesus Christ,
Si Jesus Christ, alam niya rin yung problema ni Peter. And then si Peter, wala siyang huli, magdamag. Hindi ko alam kung inorchestrate ni Jesus Christ yun. Pero sabi ni Jesus, kinaumagahan, nung mataas na yung araw, ba't di mo pa subukan? Isang beses pa. Wala nga nahuli nung paglabas ng isda. Mas lalo na ngayon, hindi ka makakahuli ng maliwanag. So parang, gawin mo lang. Subukan mo lang. There's no harm in trying. Parang, sige na nga, dahil sinabi mo, lumayag sila. And then, that was the biggest catch of Peter. And in that chosen movie, he was able to masiro niya yung kanya. Kaya nung nahuli niya, nakahuli siya ng isda, bigla siyang natakot kay Jesus eh. Layuan mo ako. Makasalanan akong tao. Bakit ganun yung reaction niya? Kasi sa nakita niya kay Jesus, hindi ordinaryong tao to. Paano niya makukumand yung isda? Nakita niya na naman yun noong sinabihan ni Jesus yung dagat at yung alon at yung hangin na tumigil. Kita na naman niya yun doon. Kaya nung sumunod, iba to. Hindi tao to. Harap natin. Kaya nung sumunod, kung ikaw talaga yan, sabihan mo ako, lumapit ako sa'yo, maglakad rin ako dyan sa tubig. Magagawa niya kayo. Kasi walang imposible sa taong to eh. So parang ganun. Kaya nung tinanong ni Jesus Christ si Peter, kayo naman, sino ako? Kasi yung tanong niya, sino ako? Sabi nila. Ano sa chismis? Ano sa timbre ng mga marites? Sino ako? Binaling ni Jesus yung question sa kanila eh. Si Peter ang sumagot. Dalawa yung sagot ni Peter eh. You are the Messiah, the Son of the living God. And that is the core doctrine of the apostle. The Messiah is the one promised in the Old Testament. The chosen one. Yun yung ibig sabihin nun. Ikaw yung sinasabi nila sa Old Testament. Ikaw yung sinasabi nila. Yung pangalawang doctrine, hindi ka lang tao. You are the Son of God. Diyos ka, hindi ka kagaya namin. Hindi ka namin kauri. Parang ganon. Iba ka. So, yung dalawang understanding na yon, yun yung maswerte ka, Peter, sabi ni Jesus Christ. So, and there must be a story. So si Matthew may story rin siya, bakit siya sumama kay Jesus Christ. And kahit kayo, may story kayo. May story kayo. And I believe na when they preach in the book of Acts, they don't come with verses. They come with their stories. And yun yung kwan. And pag na witness nila, yung mga witnesses nila, mga experiences nila, nasusubukan rin ng ibang tao, nangyayari rin sa kanila. Okay? So ayan, okay, nagbabago ang panahon. So sabi natin, yung volume 1, volume 2, the promise, the fulfillment, tuloy-tuloy yan. Yung buong kwento, ito lang naman yung punto ng buong kwento. At yung kwento kasi, yung overall kwento, hindi nagbabago yan. That is the message. Ito yung buong kwento lang. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay nire-reconcile niya ang buong creation at itong broken people. Inaayos niya by grace for His glory. So, yan. Yan yung core message. Yan yung core message ng Old Testament to New Testament. Hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago yung mensahe. Okay? That is the good news. Ipinangako ng Panginoon in the Old Testament itong si Jesus Christ. At si Jesus Christ, He will come and He will reconcile the broken creation. He will fix it. He will fix that relationship na nasira sa pamamagitan ng grace. Yan yung hindi nagbabagong mensahe. Okay? Now, hindi nagbabago ang mensahe sa evangelism. Okay? Yun at yun lagi ang mensahe natin, si Jesus Christ. Pero ang tanong,
yung mundo natin nagbabago. At ang problema, ayaw nating magbago. Yung methodology na ginagawa nila noon, yun pa rin ang methodology na ginagawa natin ngayon. Nagbago na nga. So parang ganon. Kaya nga double effort yung kwan, parang nahihirapan na tayo sa ministry. Isipin mo noon, 3 lang ang damit mo. Di okay lang ang maggusot-gusot dyan. Ngayon, may bedsheet ka na, may kurtina ka na, may tawag nito, may carpet ka na, may mga ganun-ganun na eh. Noon, kumot lang, okay na. Nagbago ang mundo natin. Isipin mo kung kinukusot mo pa ng kamay yan. The effort would be... kaya nagbabago ng trend. What do we do? Kasi pag inubos mo yung oras mo sa pagkukusot, you can be more productive in iba sana. Imagine, diyan sa trabaho ninyo sa Hong Kong, pag nagkukusot kayo sa paglalaba, wala na kayong oras maglinis ng bahay. Kaya kung mapapansin ninyo yung mga amo ninyo, they will be buying itong washing machine na ipisok mo lang and pag lumabas na, tuyo na. Plansyahin mo na lang. So parang ganon. So you can do better. In ministry, ipinagpipilitan natin yung mga old methodologies. Kaya minsan hindi tayo productive. So parang ganon. The world has changed. Yung mga kaharap nating tao, hindi na naggumagana yung mga methodologies natin. So, yung mga post-Christians na ngayon, skeptical yung mga yan. Lalo na yung galing na sa church, tapos nanlalamig sa Panginoon at parang nagdududa. Yung isang pinsan ko, actually, si Doc Lea, tinanong niya sa akin, sabi raw ng anak niya sa kanya, "Ma, I'm having doubts on my faith." Tanong nung bata yun mula nung bata, they trained him in the way he should go. They brought him to the church, dinisciple nila yan. Pero noong nasa college na siya, ang sabi niya sa mama niya, "Ma, I'm having doubts on my faith." O bilang ikaw na pastor, paano mo sasagutin 'yon? So, yun yung tanong ni Doc Lea sa akin. Sabi ko, that's a good thing. That's a good thing. Alam mo, pag nagda-doubt ka, hindi takot ang Diyos sa'yo. Pag nagda-doubt ka, na-pressure ang Panginoon to prove Himself to you. Sa akin, mas maganda yung nagque-question sila. Kasi once they got the answers, yan yung mga Kristiyanong ang hindi mo makakuha. They know what they believe. They know why they embrace the Lord Jesus Christ. Ang problema natin sa church kasi ngayon, parang ang ginagawa natin indoctrination eh. Hindi, sa akin, hinahayaan ko ang tao na magkaroon ng doubts. There are things na I cannot answer. Kasi sabi ko kay Doc Lea, alam mo ate, nung college ako, I have the same experience. Lumayo ako sa Panginoon. Sa tingin ko, kwentong barbero rin lang yan. Kasi parang wala naman. So, lumayo-layo ako. But, napansin ko in my life, parang nanlalamig ka or parang binabaliwala mo yung kinagisnan mong katuruan at experiences. Di ka na nagsisimula. But there is something in me na nagiging empty ako. Nagiging empty ako in my life. Na may hinahanap ka na hindi mo naman masumpungan. And then, yung kwento ko nga, I shared my story dyan sa Hong Kong. Actually, it was before my barkada. We have a drinking session during that time. And ito, hindi ko kinakahiya itong mga kwentong to, but because this is how I met the Lord. And nagkikwento sila, nagtatanong yung mga classmate ko, bakit ba Black Nazarene ang pinaggagawa ng simbahan na ayan, ang gulo-gulo dito sa Quiapo? Sa akin, masasagot ko yun.
Masasagot ko kasi lumaki ako dito eh. Alam niyo, yung mga church, they've learned something. Na itong Diyos na ito, hindi niya inabandon na ang sangkatauhan. He sent His Son to save us instead to destroy us. Now, nagets ng church yung kwentong yan. Whatever church yan, Catholic man yan, Protestant man yan, Baptist, whatever na church yan, iisa lang yung kino-communicate nila. So, yan. Yung black nasa rin na pinaparada nila, that is, yan yung si Jesus. And bakit ang tao nagkakagulo sa kanya? Because he gives something. Maraming nagtitestimony dyan na naghahatak-hatak na the Lord granted their wishes. Yun yung paniniwala nila eh. So, itong Diyos kasi na ito, He does not abandon His people. He is willing to die for them while they are yet sinners. He died for them. Yan yung kino-communicate nila. Itong Diyos kasi na ito, yung pagmamahal niya, it's so deep. Yung term kasi unconditional love, na hindi natin maintindihan na tao. Kasi tayong mga tao, sometimes there is always a condition when we love. Bakit mo naman sinagot? Bakit mo naman sinagot? May rason ka eh. Napintas ba? Pogi ba? Pogi ba yung boyfriend mo? Matangkad. There is always a reason. Hindi ang tanong ko kung pogi ba? Mabait. Pogi ba? Sagutin mo yung tanong, pogi ba? Masipag yun. Mabait. Tsaka matangkad, maitim. Huwag mo nang itanong kung pogi. Nasa kanya na lahat, maliban yun. But kahit anong, there is always a reason sa atin kung bakit tayo nagmahal. Kahit i-meditate ninyo. There is always a reason, may nagustuhan ka. Sa atin yung sinasabi ni Paul, while we are yet sinners. Walang kaibig-ibig sa atin. Yun na-explain ko yung concept na yun sa classmate ko. Parang, while I'm explaining that, bumabalik yung sinasabi ko sa akin. Parang, sinasabi ng Diyos totoo yan. Parang ginaganon ng Panginoon sa akin Parang bumabalik sa akin. Pag uwi ko, yun yung nasa isip ko Totoo ba yun, Lord? I started seeking Him. I started opening my Bible na walang nagsasabi. I started going to church na walang nagsasabi. Gabi-gabi yan, I'm listening to Pastor Jebo Bansuelo, I'm listening to Ed Lapis, I'm listening hanggang sa gabi, hanggang alas 12. Nag-gather ako ng information na until hanggang sa yung ko na He is very real to me. Na napapansin ko lang na bumabalik nawawala yung emptiness sa buhay ko. And from that time on, yan na yung nagsimula yung journey ko with the Lord. Kaya sabi ko, di ako natatakot yan. Yung sinasabi niyang ba't ka matatakot? Paglalayo yan, marirealize niya yan pag nasa kangkungan na yan. Pag kumakain na yan ng pagkain ng baboy. Kasi na-experience it. I'm on emptiness. It's not literal na piggery. But my spiritual life, nagigikaos na. Parang gano'n. And he will miss something na hindi niya naiintindihan kung ano yun. Because he experienced it from childhood na hindi niya na-appreciate yun. Ma-appreciate na lang niya yun pag wala na. Okay? So, yan. So, and I think how I address my classmates is fitting sa kwan. So hindi ko sila in-approach ng one verse one verse evangelism. Hindi ko sila tinira ng Roman Road to Salvation. Hindi ko sila binigyan ng tracts. I'm just answering their questions. So and skeptical sila Skeptical sila. So ayan. Ang mga tao ngayon, hindi lang sila naghahanap sila ng authenticity and community. Ito yung nakakalungkot. Maraming church kasi ngayon na wala, parang bangayan dito rin, bangayan rin doon. Parang walang pinagkaiba. So hindi kagaya sa Book of Acts na parehong-pareho. So
tinakasan nila ang chismisan sa punta na nga lang ako sa church. Kasi pinagchichismisan nila ako rito. Pagdating sa church, pareho lang. Nakakalungkot. So naghahanap sila ng mga authenticity in community. And sometimes you cannot find that in the church. But you can find that with the Lord. You can find that in the Lord. Sabi ko sa kanya, hindi. Kasi doon sa kanila, malapit na yung church. Pupunta dito sa ayaw, tagahin yun. Patanda, tapos sa kapupay. Sabi sa kanya, hanap ka na church na hindi kulto. gusto niya wala naman walang bumabangga sa kanya. So yan, naghahanap ng authenticity and community. Now, sa church, hindi perfect ang church. But once na nakilala nila ang Panginoon, ang Panginoon kasi authentic ang Panginoon eh. So, ngayon magtatanong rin sila, is it good? Hindi lang nila tatanungin yung is it true. Kasi you can prove to the Bible, everyone sa atin, we open our Bible and prove na we are right. Pero ang tanong, is it good? What does it benefit me? So, ayan. Kasi mararamdaman nila when they are in the community and then pumunta sila doon, naramdaman nila yung presence of God. Naramdaman nila na bang-aranda. Hindi mo makukuha sa strategy yun eh. That's a move of the Holy Spirit. So, yan. Yung, nagbago ang mundo. So pag-isipin rin natin, pag-isipan natin kung paano rin yung approach natin. So tandaan natin, hindi nagbabago yung mensahe, pero nagbabago yung approach. Nagbabago kasi ang mundo. So yung context natin, hindi pare-pareho. Now, dito tayo papasok. We should be faithful to the message. Yet we must be creative with the method. Ito yung point na gusto kong kuwan dito. So, bawat mindset magkakaiba na. Itong ako, anong generation tayo? Gen Z na ngayon eh. Millennials. So, Gen Z na. May napakalaki na ng agwat ng mga to. Iba sila mag-isip. And sometimes, we mock to them kasi parang kasi yung Gen Z kasi nasubukan niya yung hirap, diskarte, parang ganon. Ngayon, parang ang Gen Z, parang nagse-cellphone lang yan eh. Parang ganon. But we need to understand them. We need to understand them and paano yung mundo nila. Kaya gumawa ko ng sermon noon na go into all the world. May ibang mundo yan. May ibang mundo yan. And we must live kung kailangan iwan mo yung mundo ng millennial, parang si Jesus Christ, iniwan niya ang kalangitan, and dwelt among us. We live our generation and learn their generation. So si Paul dito sa 1 Corinthians 9 verse 22, yun yung sinasabi niya. I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. Nagbabago-bago siya ng strategy. So ito yung expertise ni Paul. To the Jew, I am a Jew. To the Gentile, I am a Gentile. So parang ganon. Alam niyang stumbling block sa stumbling block sa Jew. So paano strategy niya? So yung very strategic rin siya sa Book of Hebrews I believe na he wrote that. And ang strategy niya doon magsulat na anonymous in order to bring the gospel. Kasi pag nalaman nilang si Paul yung nagsulat, hindi nila babasahin. So ayan, he even changed. He even changed yung di ba nag-uuso ngayon? Ang dami yung trending ngayon, daming diyan sa Hong Kong. Very familiar kayo diyan sa nagmagawa kayo ng mga pages, yung mga reels. Di ba may mga nameless pages? Wala naman. Si Pastor Imelda kasi, kitang-kita mo. Si Pastor Imelda, siya yung it's the story of her life. Yung day-to-day life niya, yun yung blinablog niya.
Pero marami makikita ka ring vlogs na walang mukha. Parang gano'n na yung ginawa ni Paul, nameless. Nameless vlog yung ginawa niya, yung Book of Hebrews. So, hindi niya nilabas. So, parang yun yung strategy niya. So, to the Gentiles naman, they want credibility. Gusto namin nung talagang may pinag-aralan yung nagsasabi sa amin. Greeks tong mga to eh. Oh, nilalagay niya yung one. Paul, bungad pa lang eh. Paul, an apostle of Christ. Scholar ba naman? Scholar under kay Gamaliel. Kilala, both in the Roman world and the Jewish world. So, yan. Different mindset. I became all things to all people so that by all means, all possible means, I might save some. So, tingnan natin itong mindset na ito. Tingnan natin itong mindset na ito na we call this contextualization. Napansin niyo ba nung unang beses pumunta ako diyan sa Hong Kong ng Chinese New Year? That is one example of contextualization. I take the gospel, I took the gospel and then ipinasok ko sa kultura ng Chinese. And then I changed the meanings. I changed the meanings to what? So yan yung tinatawag nating contextualization. Paano mo sasabihin yung gospel sa Inchik na hindi mo sinasabi yung gospel? Paano yon? Parang ganun. Para rin pala kayong Hudyo. Parang ganun siguro yung approach mo. Bakit? Hindi. Parang yung dugo ito eh. Yung sa Hudyo kasi nagkatay sila ng tupa, nilagay nila yung dugo, which is sinisimbolize niya sa Kristyanismo, ganito. Na hindi ka tatamaan ng malas, death, or itong curse na kuan, dahil meron yung dugo. And sa aming Kristiyano, yung dugo ni Kristo. That is the gospel sa amin. So, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo as your Lord and Savior, never kang mahit niyang kuan. So, totoo ba yun? Gaganon siya? Oo naman. Ganon mo na. And then, you want to know more? We can dig in more. So parang ganon na hindi yung approach agad na hindi niya naintindihan, pinasunod mo na sa panalangin. So it's understanding. Siya yung tingnan mo yung pattern ni Philip. Hindi nga niya nililid ng prayer yung kwan eh. Di ba yung kausap niya nagsabi, may makakapigil ba sa akin kung magpabautismo ako sa'yo? Siya nang nag-request eh. But minsan sa atin, we force to close the deal. Sino mo sa gitna ng daan, nananalangin kayo. Naiilang yung generation na yan ngayon. So, parang ganon. Okay? So, sige, pusan tayo para matapos na to. We have 2 more slides, 2 to 3 more. In evangelism, titingnan natin itong kwan. Titingnan natin itong new paradigm na susundan natin dito sa course natin. Ano tayo? So, titingnan natin ano yung role na kukunin natin dito sa evangelism, itong pag-aaralan. I-reframe natin yung isip natin. So, eto. So, who are we? Ano yung role natin? So, hindi tayo salesperson. Take note, in the previous decades, ginagamit nila yung concept ng sales. Kaya nga yung G12 pumasok yung G12. They use the concept of pyramid, yung multi-level marketing. I think very familiar kayo sa multi-level marketing. Yung pagbebenta ng kung ano-anong gamot dyan. Basta mag-recruit ka ng isa. Ginaya nila yon sa G12. Ngayon, na puro pag MLM, lahat ng MLM scam ko nada. hindi nagwo-work. Pero ang nangyayari dito, ang gagawin natin dito, balik tayo sa concepts ng mga nauna. Okay? So, ito, may 3 dito. Kukunin natin yung role as storyteller, as inviters, and as witnesses. So, ayan. Ang gagawin natin,
sasabihin natin sa ating best in our truest from the heart, yung share natin itong pinakamagandang kwento sa mundo. Storyteller tayo. At ang kwento natin, yung shinare ko kanina sa inyo, the promise and the fulfillment. Paano mo ikwento yan sa batang inaalagaan mo? So, napapansin ko sa mga nagtuturo ng kids department. Bubungarin mo pa lang. Alam na namin yan, sir. Alam na namin yan, ma'am. But how will you reframe the story and present it as a new? Napansin nyo ba na sa Disneyland Hong Kong, di ba? Napansin nyo ba na paulit-ulit lang ang mga kwento? But they reframe the story. Snow White, bata pa yung mga magulang natin nun eh. Beauty and the Beast, bata pa mga lolo-lola natin nun. Meron na yan. But they reframe the story and then they present it to us in a fresh manner, in a fresh way. Now, how can we be storytellers na ang problema kasi sa atin, lalo na sa ating Pilipino, umpisa pa lang nung kwento, alam mo nang katapusan eh. parang ganoon eh. Ganun yung way natin. Sumungsungad ka pa lang, nako, may mga sabadataw eh. So parang ganun na yung sa atin eh. Bungad pa lang. Parang asta mo pa lang. Alam mo na alam na nila ang pakay mo. Parang ganun. How can we be storytellers? How can we be inviters? So we tell itong pinakamagandang kwento and we invite people to be part of this kwento, to be part of this community. And ano pa? So ayan maging witnesses. Kasi in your life kailangan mo observe mo yung how is God true in your life? There are day-to-day na i-experience natin. Na ang karamihan kasi ng Kristiyano hindi na pinapansin yung naging so familiar tayo with the Lord na kahit ang dami niyang ginagawa sa buhay natin, hindi na natin na-appreciate. Kasi normal lang sa atin na yon. Kaya nauubusan tayo ng kwento. Naaalala mo na lang yan. Ayan, pag may namatay, ay, ni apong ko ikurimod na yay binting. Uray kastoy nga awang kwarta. Kawanan ko na nga mangiyawat tumalang ay limod na. May bagbagakin ni manong mo. So, alala mo na lang yung mga ginagawa ng Panginoon kalaunan. But we need to observe. We have witnesses nga. Paano mo nawi-witness na totoo ang Panginoon sa buhay mo? Mga answered prayers, mga ganun. So, ayan, we bear witness to what we have seen. Ourselves, our experiences, what we have heard. Nangyayari na sa buhay. So yung paano binago ni Jesus Christ yung buhay natin. So yun, that is ito yung framework natin. Magiging storytellers tayo, magiging inviters tayo, magiging witnesses tayo. Okay? So, but of course, wala namang bago, ganyan talaga yung evangelism, but we change the methodologies. The same message, different methods. Okay? So, itong gagawin natin, mission this week. Assignment agad. Assignment agad. Shift your mindset. We shift natin yung mindset natin from I have to sell to I get to tell. Yung I get to sell kasi, gusto mong bumili. Gusto mong magbayad siya. Gusto mong close deal. Yung evangelism na titingnan natin, hindi kwento mo lang. Wag mong i-share mo lang yung gospel. I-share mo lang yung gospel. Balikan natin yung pattern kay Balikan natin yung pattern kay Philip. Hanggang sa sila mismo magsabi, bautismohan mo na ako. Tagal-tagal mo eh. Paano ba sumali?
Paano ba maging anak ng Diyos? Parang so, wag tayo magbenta kasi ang training ng mind natin we need to close the deal. Hindi, you just tell the story. Kasi magre-resound sa kanila yun. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun nangyari sa kanya? Magtatanong ulit yan. So, ayan. Ito, may mga assignment tayo. Have one conversation. Kung sino nakakausap ninyo, yung alaga ninyo, yung kapitbahay ninyo, kaibigan mo, or sino man. So, ito. Pwede nyo itanong ng mga to. What's giving you hope these days? May problema ka ba? And then wag ka na namang maging doktor, ayusin mo yung problema. Ang gagawin lang natin so anong problema mo? Parang gano'n. So anong nagpapatatag na lang sa iyo? Paano ka nakakausad ng sa buhay? So parang how do you move on in life with that problem? So ayan. Or anong highlight ng linggo mo ngayon? So makikinig ka lang. Tigilan natin yung urge na mag-preach. Ito yung evangelism na sasabihan kang, huwag kang mag-evangelize. Yun muna yung assignment natin. Makinig tayo kasi you-observe natin ang mga tao. You-observe natin yung mga tao. Okay? May ibibigay akong may ibibigay akong handout. Nandun yung mga explanation. So, sandali. Explain ko na lang. And you work on this itong week na ito. Mag-skip ako sa Wednesday, hindi ako makakaturo sa Wednesday kasi I will be traveling to Pangasinan bukas there's no place to teach doon sa kinamisis. So ayan, hindi ako makapagturo, but this is the assignment. Ito yung meditation natin sa assignment. I-upload ko yung notes and then i-explain ko lang yung concept. Okay lang ba sa inyo? Parang mapapansin nyo, bakit si Pastor Brian parang humihirap pa? Dami niyang hinihingi. And read mode. Okay. Upload. Proclaim. Ito ata. Okay, ito yung notes natin. Tama ba? Ito yung handout. Tama. Ito yung handout. The paradigm shift. Ito yung explanation ng diniscuss natin ngayong gabi. You have a guide dyan. Mag-meditate kayo dyan. And then sa dulo, so may pause and reflect, mga ganon. And ito, yung field work ninyo. Become a curious listener, sabi niya dyan. So this week, your task is not to preach. So pigilan ninyo yung urge to preach. Your task is not to preach, but to prepare the soil. Your mission is to have one intentional, curious conversation with someone who may not know Jesus. So, ayan. So, intentional, curious conversation. Listen, understand, build bridge. How to do it? Choose one person, coworker, neighbor, family member, or someone at the gym or coffee shop. Ask genuine, open-ended questions like, what's been the highlight of your week so far? What's giving you hope or energy these days? Curious ako. Anong question sa buhay? Parang ganun. And makikinig lang kayo. So, makikinig lang kayo. Don't pivot to your own answer. So, dito, don't try to fix them. Just seek to understand their story and their heart. Hayaan mo lang silang magbuhos ng kuwan. And ayan, and in preparation for next session, jot down note about your conversation. What did you learn? Kasi yung mga learnings natin sa mga pinagdadaanan nila, yung emotion nila. Kasi minsan we became so familiar nandito na tayo sa Panginoon. Parang minamaliit natin yung mga issues nila. Kasi sa atin,
Pag may problema kasi, sigaw mo lang sa Panginoon eh. Pag-pray mo lang. Sa kanila walang ganun eh. Parang detached sila. So what did you learn sa kanila, yung mga non-Christian or lumayo sa pananampalataya? May nakaka-surprise ba sa mga sinasabi nila? So, ano kaya yung mga importante? So parang ganon. Parang ganon yung kwan. And then, you can, ewan ko kung discussion ang gawin natin dito next time. So, ayan. Yan yung assignment natin. Subukan nating makinig. Kasi ang napansin natin sa church, puro salita. Puro salita. So, we need to think, and then as they talk, naghahasa tayo ng ating acts. Para pag next time na kape tayo. Yung pagkwentuhan natin noon, ano yung kwan? Balikan mo na siya. And then may mga strategies ka na. So, pigilan natin yung urge to close the deal immediately. Kasi kaya minsan, laging nakusal. Sometimes they just need to someone listening to them. Okay? So, ayan, isasend ko itong note sa inyo. And you can go back, have reflection. Naglagay ako ng mga questions dito to further your reflection. More on reflection tayo dito. So ayan. Okay? My question? I'm trying to disrupt yung pattern ng thinking natin sa common evangelism. Sisirain natin yung common understanding natin ng evangelism para maka-create tayo ng panibago. Parang gano'n. That's what I'm trying to do dito. Okay? Pastor. Pa. Translate mo nga sa Tagalog yung question. Yung question. Sige po. Sige, i-type ko na lang, i-send ko doon sa yung question. Okay? Okay? Para hindi meron pa? Translate. Sige, i-translate ko tong part na ito sa itong become a curious listener, itong part na ito. Ta-translate ko sa Tagalog. Ito yung dalawa sa pastor kasi para hindi din pag Tagalog yung i-translate yung kausapin mo at least naka-translate. Sige. Saan na yun? yun? Naka-ready na siya. So, ayan, ito yung field work yung yung as open-ended. Yan lang. Yung kahit yung lang pastor. Sige po. Okay, may iba pang queries? So, parang deconstructing evangelism ang ginagawa natin. And we can create our new strategies. Okay? So, sige, we will close this in prayer. Sige, manalangin tayo. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo sa amin. We thank you, Lord, na ang evangelism pala, Lord, ay hindi something na we are pressured to do it. It is something, Lord, na nagmumula sa kabutihang naranasan namin. And ganun sana pala, Lord, na sa excitement namin, doon nagsisimula. Doon kami, it's an overflow of your goodness. Lord, I think we misunderstood it, Lord, kaya minsan nape-pressure kami pag napag-uusapan ito. But Lord, we pray that we ask you, Lord, to cultivate that first love with us, God. Give us a fresh understanding of who you are. Reveal more of who you are sa amin. Sa ganun, Lord, ay magising na naman yung excitement namin to talk about those goodness. Give us testimonies. Give us testimonies, Lord, na pag doon mag-uugat ang mga evangelism efforts namin dahil napakabuti.
Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. Kung anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, anumang mga problema, Lord, make those problems as a beginning of our evangelism to Logan. Masasabi namin that you are good and totoong sumasagot ka pa rin sa mga panalangin at totoong nakikinig ka sa mga dalangin ng mga lumalapit sa iyo, Lord. Bless mong bawat isa sa amin, Lord. Itong aming mga dalangin, Lord, i-bless mo rin, i-guide mo rin ang aming mga meditation sa mga notes, Lord, na may papadala. Itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And good night, everyone. Good night, Pastor. And good night. Amen. Good night. God bless. Good night po. Good night.